So ayan po mga kaparmer, at tayo po ngayon ay naglalagay na nitong black twine o netting para dito po sa ating kamatis. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman ngayon ay mayroon pong paparating na bagyo, kaya kahit maliliit pa itong aking mga kamatis ay nilalagyan ko na po nito para po suporta at para hindi po gaanong masaktan. So ganito lang po ang aking ginagawa mga kaparmer. Kung ako nito magkabilaan, ayan, kung makikita nyo po mga kaparmer, magkabilaan po sila. Tapos itulos, tatagaan po natin, tatagaan po natin ng ganyan dito para hindi po siya hangin. Kung sakasakali man po na humangin ay hindi po siya maihahangin. Ibig na po, lalagyan po natin dito sa gitna, tatali din po natin dito sa gitna para po hindi magsama po yung para magsama po itong dalawa. Yan, papakita ko po sa inyo. Yan po, ito po ang ginagawa natin. Ayan, ay tinali po natin magkabila, dalawa. Ayan, dalawa. Tapos po tinatali natin dito sa mga poste. Tapos po pagkatapos po nyan, nilalagyan dito po sa gitna. Ayan, nilalagyan po natin tali para maipit po itong puno ng kamatis, para just in case po na humangin ay hindi po siya maihahangin na ganyan. Ayan, yun lang po ang ating ginagawa. Ayan, bali ito po yung natapos na po. Ito, tapos ko na pong gawin to. Ayan, yung makikita nyo po. Ayan, hindi na po siya hindi na po sila may hahangin. Ayan, yan lang po ang ating isang pamamaraan ni Kaimas na kung gusto nyo pong gayahin ay okay lang po, mas maganda po. Ayan, kunting tips lang po yan mga kaparmer. Kaya itong aking mga tanim na kamatis ay tipid. Bakit ko po nasabing tipid? Kasi po hindi na po tayo gumamit ng plastic molds. Direct na pong tinaniman. Ito po ay pinanggalingan ng inani natin na palay. Makikita nyo po may mga palay-palay pa. Ayan, at saka naka intercrop po tayo. Ito po ay yung linya ng kamatis tsaka linya ng sitaw. Ayan, yan po, sitaw tsaka kamatis po ang ating naka intercrop dito sa ating mga tanim. Ayan, makikita nyo po hanggang dun po sa kabila. Ayan, so ayun, maraming salamat na naman pong muli. At patuloy nyo pong subaybayan itong ating mga tanim sa mga kunting mga tips ni Kaimas, para kung sakasali po ay makatulong po sa ating mga kapwa. Kung maaari lamang po ay paki-like at paki-share na rin po para po mapanood din po ng ating mga baguhan na magsasaka at magtatanim ng mga sari-saring mga gulay. Sa aking bawat mga video mga kaparmer ay meron po tayong mga ibinibigay na mga kunting mga tips para po sa pagtatanim ng sari-saring mga gulay. Ayan, kung makikita nyo po ang ating sitaw ay ayan, 2 daon na po. Bali hindi pa po tayo nakapag-apply ng abono rito. Baka bukas or baka siguro paglipas na po nitong bagyo, katulad po nitong ating kamatis. Ayan, naka-schedule po sana ito na pag-apply ng abono, pero hindi po natin applyan ngayon dahil po dito sa paparating na bagyong uwan. So ayun, hanggang dito na lamang po. Kung maaari lamang po ay paki-like at paki-follow, share na rin po para po malaking tulong na po sa akin yan mga kaparmer. Hanggang sa muli,